Hangyoon ta siguro mo manindog ta kadali, no? Okay lang ba? Okay. And abrihan na to itong mga Bible, okay, sa book of Ephesians. Bago ta mag-ato sa atong main text, ato sa book of Ephesians, kitungod, mo ni siya ang church ato ang tunan karon. Mostly, if you study sa Bible and then ay mga pastor nga nagawali diri, na different type of sermon nga ma-observe nimo. Na uban nga nag-focus lang sa verse, na uban nag-focus sa isa ka chapter, and some of them nag-focus sa isa ka story. And then ang uban nag-focus sa character sa Bible. Ato ang i-focus karon is about sa church. Okay lang ba? Sa Ephesians, daghan kini nga mga verses by the way atong ablihan. And sabay lang ko ninyo, lukso-lukso lang sa inyong mga mata, amen? Kaya man siguro makasabay, no? Ephesians chapter 1 and verse number 4. Nana ba mo? Ephesians chapter 1 and verse number 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in what? In love. Nakitaan ba nimo ang word diha, no? Word nga in love. Na kumbaga, kung unsa may buhato nato, asa man ta banda sa atong Kristohanon nga kinabuhi, kung unsa man ang kabubuton sa Ginoo sa ato ang anong giluwas ta, manginabuhi ta before sa Ginoo in what? In love. By the way, love is the greatest motivation sa isa ka tao. Tinuod man, the reason nga nung nagamata ta because of love. The reason nga nung nagaadto ta sa eskwelahan, nagatrabaho ta, even nalinugan ta, amen? Nagapaningkamot ta, you know what? The greatest motivation nato ang isa ka tao maningkamot because of what? Because of love. Next, 1:15, sunod lang. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints. The moment sila na save igsoon, kani siya nga mga tao, or kani nga Christian, or kani nga church, they exercise their love towards saints. Ibig sabihin, sa atong kapwa nila nga mga luwas. Ephesians chapter 2 and verse number 4. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Diri nimo makit-an igsuon, gibalik-balik ang word nga love twice. Misa diri, tungod sa kadako sa Ginoo, sa kadako sa iyang gugma. No question about it, for God so loved the world. He loved us. Tama man? He showed His love toward us by giving His Son, Jesus Christ. Ephesians chapter 3, palihog, and verse number 17. Ephesians chapter 3, verse number 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted in the grounded in what? In love. Next, chapter 3, verse number 19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ephesians chapter 4 and verse number 2. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in what? In love. Ephesians chapter 4 and verse number 15. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head of even Christ, for whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measures of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Ephesians chapter 5 and verse number 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. This is a command towards a Christian. Paunsa ta manginabuhi sa Ginoo, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ephesians chapter 5 and verse number 25. Husbands, mo yung pinakapaborito nga verse sa mga bana, amen? Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ephesians chapter 5 and verse number 28.
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Ephesians chapter 5 and verse number 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. And the wife see that she reverence or respect her husband. Dili man ko maayo sa marriage, but grasya sa Ginoo, nakahunat mi ni Mrs. og 7 years, mag 8 years mi this coming June 22. Ug tinuod jud ni ang formula sa Bible. This would be a good principle ma-apply sa marriage. Nga ang trabaho sa bana, higugmao niya ang iyahang asawa. Ug ang trabaho sa asawa is mo submit or mo respeto sa iyang bana. Kung buhaton lang nato na ay dili gyud samok ang kaminyoon. Oy, tama man no? Ang sekreto sa marriage dili sa amoa. Ang sekreto sa marriage naa sa Bible. Ephesians chapter 6 and verse number 23, tanawa. Ephesians chapter 6 verse number 23. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Verse number 24, sabay tatanan og basa palihog. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in what? Sincerity. Let us pray. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo. I pray nga ikaw, Lord, mag-bless, Lord, sa kaning mga passages sa Bible. Mag-remind sa amo Ginoo sa among first love. Itugyan na mo sa imuha, Lord, ganing pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod na tanan palihog. Gamay lang nga background sa Church of Ephesians. By the way, ang Church of Ephesians is na belong sa Ephesus, sa place nila is Ephesus, which is the major city. And ang location ani is very common sa trade routes. That's why daghan kay mga tao nga langyaw diri, klase-klase nga mga tao. Tung sa may Jerusalem or sa Israel, nagkaroon sila og persecution, nagkatag ang mga Jews. And then, nagkatag sila sa kaninga mga place. That's why, dili aksidente nga naapoy Jew nga nabilong sa kaninga mga place. This place is a center of commerce, politics, and religion. And diri ni mo makitaan ang temple ni Diana, the god of fertility. Ang taga-Ephesus, nagatuugid sila nga si God of Diana ang only God nga pwede mag-bless sa ilaha. And then, thousands of people traveled sa kaninga place. Different people, different culture, different background, and nag-aadto sila diri. And it was a blessing nga kung asa, nahimo ni siyang part sa second missionary trip ni Apostle Paul. Na 3 missionary trip si Apostle Paul. And sa second trip missionary ni Apostle Paul, diri kung asa nag-adto siya diri sa Ephesus. And nagstay siya diri, I think, 2 years. And nag-ministry siya diri during siyang second missionary journey in Acts chapter 18. And by the way, diri pod nagkaroon og revival sa kaninga place. Many people trusted Christ and abandoned their former practices. In Acts chapter 19 and verse number 18. Many that believe came and confessed and showed their deeds. After sila na save, gi-confess nila si Christ, gi-proclaim nila si Christ, o gipakita nila, okay, ang kaayo sa Ginoo sa uban nga mga tao kay tungod naging maayo ang Ginoo sa ilaha. By the way, after that, nganong nagkaroon sila og great revival kay tungod they are willing to forsake their idols, their cultures, even their witchcraft. If you read Acts chapter 19 and verse number 19, and counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver, gikount nila and they born. Kumbaga, gisunog ni nila. By the way, kaninga mga books, kay tungod, nagkaroon sila og conversion, na save sila. And nag-follow sila sa Ginoo. And ang gospel, dako kayo og effect sa kaninga klase nga place. That's why kung nabasa nato ganina, kung paunsa sila na grow spiritually, kung paunsa sila na save,
And paunsa sila nag-work para sa Ginoo, no question. Naa sa ilaha ang kumbaga gina-desire sa tanan nga mga churches siguro karon. And that is the love of God nga naa sa ilaha. Dili pa ko dugay as a Christian, naa pa ko sa 17 years sa akong Christianity. 17 years pod ko nga Katoliko. Kanang 17 years nga na, for me, nagsayang-sayang ko sa ako ang panahon. Wala dyan ko nag-grow, wala dyan ko ilabot sa akong prayer life, wala ko ilabot sa Bible. But grasya sa Ginoo, na-save ko after ing ana, and 17 years na ko nahimong Christian. Abigay na ako Christian ako sa una, kay tungod, nagasimba naman me. Pero wala damha, dili pa day ko save at the time. But as sa ako ang Christian life, as 17 years old Christian, mo niya akong na-observe sa ministry. I don't know kung na-observe po ni Nimo. Usahay ang Christianity, wala nagatuyok sa ato ang faithfulness. Ay, faithful kay ko sa Ginoo, and it's good. Usahay ang Christianity, kung i-observe nimo, wala nagatuyok sa atong love sa Ginoo. Ang Christianity, tinuod nga nagatuyok sa faithfulness sa Ginoo nato. The reason nga naging faithful ka, kay tungod kabalo jud ka nga faithful ang Ginoo. The reason nga nung nagahigugma ka sa uban, kay tungod na experience nimo ang love sa Ginoo. That is the principle nga kung asa na learn ako as a 17 years old Christian. By the way, dili pa ko ing ana gyud ka spiritual. Dili pa ko ing ana ka mature. Every day sa ako ang life nag-learn japon ko. Every day sa ako ang life, encourage gapon ko. Nag-spend ko sa ako ang time, gapaning kamot, mag-pray, magbasa og Bible. Every Sunday, dili na ako gusto ma-miss ang service or ang pag-worship sa Ginoo. Now, sa kaninga church, sa gibasa na to ganina, ang keyword sa kaninga book or sa kaninga church is love. Balik-balik naman siguro, no? Dili na nato na makwasyon. And then, ang testimony nila, by the way, makita nato sa Book of Revelation. And dito nato kuhaan ang ato ang lesson karon nga gabi. Revelation palihog. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. This would be a message para sa 7 churches. When John the Apostle is na siya sa island of Patmos, gipakita ni sa Ginoo sa iyaha. After this revelation, si John nidagan balik sa Ephesian church. Kay tungod nakita niya ang future event nga mahitabo sa kaninga church. Unsa ni siya? In verse number 1, ingon siya diri, unto the angel, Revelation chapter 2, verse number 1, unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlestick. Verse number 2, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Verse number 3, and hast borne, and hast patience, for my name's sake, hast labored, and hast not fainted. Verse number 4, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Diri nimo makitaan ang struggle sa kaninga church. Wala damha sila, during sa ilang time, they thought they are okay. By the way, being okay is not okay sometimes. So, mangutana ka sa mga Christian ba, kumusta naman ka? Okay lang ko. Pero wala ka kabalo unsa ang pain nga ginaagian nila. Tinuod man? Wala ka kabalo kung unsa ang background nila. Unsa ilang ginaagian sa ilang life. And these people, naa sila sa stage sa ilahang church or every Christian nga na sila, okay man lang ko. Wala damha,
in the long run, nakitaan sa Ginoo unsa sila in the future. Yung diri sa Bible, God knows everything kung unsa nagakahitabo sa kaninga church. But naay problem. They left their first love. Gikalimtan nila ang ilahang first love. And it seems like dili man siguro na big issue. Nga gikalimtan na nila ilahang first love. Remember, nakilalaan ang Ephesus or ang Ephesian church because of their love sa Ginoo. Kaya tungod na-realize nila kung paunsa sila gihigugma sa Ginoo. Wala damha in the long run. In the future, gi-remind sila, hey, paminaw, wala damha, gikalimtan day ninyo inyuhang first love. Ug mao na siya ato ang tun-an karon. Unsa juning first love? Unsa ang affection or unsa ang effect, by the way, or unsang application ani sa atoa as a church or as a Christian? Nga nagkaroon man ni sila og revival, by the way, ang revival mostly ginahatag sa mga Christian. Okay lang ba mo? Kung ikaw Christian, kinahanglan ta og revival. Kaya ang message of revival naagid sa mga Christian. Muna karon kung ikaw luwas, for me, na-part sa imong life na kinahanglan ma-revive. It could be inspired ka karon, but maybe in the long run, biyaan nimo imuhang first love. That's why ato ang lesson karon nga gabi is revive our first love. Revive our first love. But bago ta mag-add to dira, by the way, kani siya nga topic or title is more on personal. Kani siya nga message is dili ni siya pwede sa imong katapad. Usahay kung magdugay ka sa church, na nagapaminaw na ka sa mga wali, kani nga wali siguro dili na ni bago sa inyo. Nadungga na ninyo sa uban. It could be. Pero usahay habang nagadugay ka gapaminaw sa church, ang imong thinking ba? Okay? Pag mo amen ka, dili na para sa imuha, para na sa uban. Tinuod man? Sakto gina Sir Mark dyan, para gina dito ay. Muna ganit, tanan na panalanginan, ikaw na lang jud wala. Nga naman, maayo man ka maglikay-likay. But gusto nato that every one of us here, bago mo sulod mo sa inyong revival week, dapat na-revive na ka. Na yung mga Christian usahay, pag naa sila schedule, uy, revival week ba next week? Ay, salamat ka ayo no, para ma-revive na gyud ko. Ano meaning di ay, dili pa ka revive ron? That's why bago mo sulod ang inyong revival, dapat revive na kadaan. Kay mahimo lang na siyang ordinary nga program kung sa imong part sa imong Christian life, wala kay desire nga ma-revive karon. Ang imong revival naa pa dito sa unahan. Basi di ka maabot sa unahan. Di ka maabot sa sunod semana. Basi unya mo quit na day ka. Mupalayo na day ka sa Ginoo. Muundang na day ka. That's why ang revival is karon, dili unya. Okay man? Revive our first love. By the way, as makita nato diri, number 1, sa Revelation chapter 2 and verse number 2. Ganahan kay ko adiri. I know thy works. Kinsa ba nagstorya ani? Walay lain ang Ginoo. Hey paminaw. Gusto na ko masabtan sa matag member nga naa diri. God knows everything sa imong life. Nasayod siya tanan. Gamay man na or dako, nasayod siya sa imong kinabuhi. Walay part sa imong life nga wala nasayod ang Ginoo. That's why gi-mention niya diri, I know you personally. Kaila ang Ginoo sa imuha. Pwede ka magtago-tago, pero kaila ang Diyos nimo. Yung pag siya, my sheep hear my voice, and I know them. Unsa pa ang nakilalaan sa Ginoo sa atoa? Ato ang performance. I know thy works. Kabalo siya unsang ginabuhat nimo. By the way, kabalo siya sa imong sala. Walay butang diri sa kalibutan nga wala na sayod ang Dios. Kabalo siya unsang gibuhat nimo gahapon. Kabalo siya unsang imong buhat kanang ikaw ra isa. Kanang walay nagalantaw sa imuha. Even wala imong parents, wala imong pastor,
God knows you. By the way, kung naamang kay ginabuhat para sa Ginoo, ay kabalo ang Diyos, ana. Ang prinsipyo nako sa kinabuhi as Kristohanon, ang Ginoo dili pala utang. Aside sa atong giutangan, amen? Ato ang gilikayan. Pero ang Diyos, dili pala utang, mubayad. That's why ang Ginoo nasayod sa tanandagan sa ato ang kinabuhi. I know thy works. Kabalo siya unsang ginabuhat nimo para sa Ginoo. Para sa ministry. Walay part sa imong life nga kung asa wala na nakitaan sa Diyos. I know thy labor. Saan yung labor? Kasi mama diri. Di ba kung mga anak ka, unsay tawag ana? Labor. Dili na works, no? Kasi sometimes, naatay trabaho nga bayad ka, o nga akay trabaho nga kung asa dili ka bayad, pero ginatrabaho ni mo. Si Ma'am Gazelle, nakay anak, ma'am, no? Pila na inyong anak, ma'am? Isa. Pag anak ba ni mo, ma'am, gibayran ka sa imong bana? Wala dyan, no? Unta lang. Naiuban sa inyo, diri na mga nanay. And then, ang gigamit niya diri nga term is labor. Ibig sabihin, kasakit. Kaya pwede man ka magtrabaho, nga wa kay kasakit, pero kani, naay kasakit. Hey, paminaw, usahay na ka sa ministry, na ka diri sa church, na ka sa buluhaton sa Ginoo, and naka-feel ka og pain. God knows it. Nasayod ang Ginoo, anak, kabalo siya sa dagan sa imong kinabuhi. He knows kung unsa ka sa balay, He knows kung unsa ka diri sa church. Kung asa ka nagakasakit, kung asa bayad ka, nasayod sa ana. Kung asa dili ka bayad, kabalo ang Ginoo, ana. He knows your labor and also your patience. Kitanan naman siguro ta diri na ana ta sa point sa atong Christian life nga gusto na ta muundang, amen? Nalagot na ta, gusto na ta mo patay og tao. Tinuod man, ay nang katapad nimo pero murag mao gina. Pero kabalo jud ka. Sa struggle, sa ministry, sa conflict, misunderstanding, sa frustration nimo, disappointment. But nagpabilin ka. And you know what? God knows it. Nasayod siya, ana. Nakabalo siya, ana. Wala niya nagikalimtan. Hey, by the way, dili ka utangan sa Diyos. Dili ka utangan sa Diyos nga dili niya kaya bayaran kung naaman siya giutang nimo. Next, ingon siya diri, how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Diri na to makita number 1, igsoon ang word nga commendation. The commendation of Jesus Christ. The word commendation means praise, approval, recognition for something done well. Big sabihin, ang Ginoo nakakita sa tanan. Sa kani-kanang gibuhat sa Ephesians Church, God commended it. Ibig sabihin, ang Ginoo, gi-emphasize niya, gi-define niya, gitagaan niya og picture kung unsa ni sila nga klase nga church. And same thing sa inyo diri. Dili man ko Ginoo, no? Pero the way you sing sa choir, you sing it from your heart. The way mo naga-serve diri, wala mo naga-please og tao. Andito lang ka na may mga pleasing personality. But makita na ko ang inyong sincerity sa inyong pagsimba. Yung pag-worship, dili man ko taga diri igsuon, pero ma-bless ko sa inyong faith diri. Amazing kayo. Kung ako nakakita ana as a human eye, unsa na lang ka ang mata sa Dios. Nasayod sa tanan dagan sa imong kinabuhi. That's why makita nato diri ang commendation sa Ginoo, and that's good. Nakitaan sa Ginoo inyong work hard. Nakitaan sa Ginoo inyong patient. And how you defended the sound doctrine kay kani sila igsuon, pagtudluan nila ni sa kulto, by the way, kabalo sila sa ilang ginatindugan. Kabalo sila sa ilang sound doctrine. Kabalo sila sa Bible kung saan ginatudlo sa Bible. Wala sila nagatuo-tuo lang diha o sa ilang makitaan sa palibot. Kung saan ginatudlo sa ilang pastor, ginatuhuan nila. They know their sound doctrine. Ug dili lang na, they expose false teachers. Naiuban sa ato adiri, basi bago pa lang ka nga Christian, medyo dili pa kayo ni mo ni feel. Pero kung magadugay na kadiri, like some of you here, makita ni mo nga naanay kultos palibot, amen? Ang kalain lang kani pagisali ni mo sa mga kulto, ay pagka nadugay na kadiri. Hantod karon kulto lang gyapon nimong paglantaw diri nga ginatudlo na sa imong Bible. Sa una dito, wagi tudlo-tudlo sa Bible.
Adto-adto lang ka, luhod-luhod lang ka, lukdo-lukdo lang ka. Wa gyud ka na side unsay dagan sa imong kinabuhi. Way kabag-uhan sa imong kinabuhi. And wala nagatudlo og kamatuoran. Pero nagadugay, nakita nimo. Uy, dili na ni, mao na ni ang tinuod. By the way, convince ba mo nga tinuod ni? Muhawa lagi ang uban diri. Kung convince ka nga tinuod ni, ay magpabilin ka diri. Ako convinced ko ang Mount Calvary, nagatudlo sa tama, muna nagpabilin ko sa Mount Calvary. Muna kung ikaw convinced ka nga naa ni sa tama nga church, ay pabilin diri. Unsa pay sunod? Not only the commendation of Jesus Christ, number 2, tanawa diri, the concern about sa kaninga church. Verse number 4, ana siya diri, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Unsa jud ining first love? What is first love? A fervent love for the Lord Jesus Christ. A love that overflowed into love for fellow believers. A joyful and wholehearted devotion to God. Unsa ginapasabot diri? Nganong gikalimtan nila ilang first love? Remember, the greatest motivation nila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo kay tungod na sabta nila nga gihigugma sila sa Ginoo. Kasabot man? Pero niabot sa point sa ilang life nga nakitaan sa Ginoo ang danger sa kaninga church. Nga sa una ang motivation nila nganong nagahigugma sila sa Ginoo o na sila ginabuhat para sa Ginoo kay tungod na realize nila kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo nila. And ang tinuod nga picture ing ana is kung unsa kadako ang kaluwasan nga nadawatan nila. Yun sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Imagine only begotten Son. You think sa'yo na siya nga klase nga statement? Or gamay? No. Kaya ngun sa diri, pwede niya ipadala iyang angels. By the way, ipadala niya ang mga messengers, prophets. Pero gineglect sa mga Jew. Gireject nila. Until such time niabot sa part sa life sa Ginoo. Sige, kung dili man sila ani maminaw, ari akong anak, syaro ba naman? Gibuyan sa Ginoo, very first time, nga gilet sa Ginoo ang iyang anak, maadto diri sa kalibutan. Nga wala na niya nakauban dito. And unsang gibuhat kay Christ? Gipatay, amen? Gilansang sa cross. Gipakaulawan, gilatigo 39 times, gipaalsa og bugat, gibangagan ang duha ka kamot og duha ka tilay paminaw. Dili na mawala sa iya ha. Naana na sa iya hangtod sa hangtod. Someday pag maabot ka sa heaven, makita nimo ang bangag sa iyang kamot ug ang bangag sa iyang tagiliran. Because that is the greatest love na realize sa kaninga Ephesians. But you know what? Niabot sa point sa ilang life, gibiyaan nila ilang first love. By the way, ingon diri sa Bible, they left, not lost. Nagkaibahan ana. Ang kaluwasan nga ilang nadawatan, gikan sa Ginoo, nga mautong motivation nga love, ngano nagapangalagad sila, not because of money, not because of perfect kay ilang pastor, not because nindot sila og building, not because convenient ang ministry or nindot ang ilang church. No. The very reason nga nung naa sila gibuhat para sa Ginoo, because nasabtan jud nila unsa kadako ang gugma sa Ginoo nila. Nga even unsa sila kagamay, unsa sila ka makasasala, gipakamatyan sila sa Dios. And that is the very reason nga nung nagapangalagad sila sa Ginoo. Nga nung naa sila gibuhat sa Ginoo, but naabot sa point sa ilang life, they left their first love. Why? Because of distraction. It could be, nagapadayon sila, just go with the flow na lang. Naga-exist, naagyapon sa church, nagakanta. Not because they are motivated sa love sa Ginoo, nagakanta because they are something now. Naga-involve sila, given, pero dili na motivated sa gugma sa Ginoo. Because daghan naman sulod ang ilang utok. Say malisdan ta ani sa una nga dili pa ta kabalo sa Bible. Mo nga kita maminaw sa pulong sa Ginoo ay. Pero karon ako yaw na kayo, di naman mo nga mangyamid na. Na nakalaina no? Nga naman,
feeling kabalo naman. Sa una mo ingon, pastor, tinuod yun na imong ginawali. Sakto gina. Pero karon may edad lang gamay sa simbahan. Sa man ang ginawali ni pastor, oy, personal man kayo. Yawa, oy. Sa una, layo kayo ka, daway ka nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Layo kay ka, daway nagapangalagad sa Ginoo. Inspired kay ka, excited kay ka. Pero karon, usahay, optional na lang. Usahay, pagpangalagad nimo, pili na lang. Kung asa ka makitaan sa stage, kung asa ka makitaan nga, kumbaga, ma-showcase nimo ang imuhang talent, but dili na gud sa very reason nga kung asa nasabta nimo kung paunsa ka gihigugma sa Dios. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So ang concern about sa kaninga church, not because they lost their first love, kay dili man na mawala. Ang kaluwasan nato dili na mawala. Ang dako nga gugma nga na-experience ni mo gikan sa Ginoo, dili na mawala. But sometimes, we left it. Unsa na? We set aside. Na-remember ba nimo katong time nga na-save ka? Unsa ang nasa utok nimo? Unsa ang espiritu nimo or unsa imong energy at the time? Di ba? Walay part sa imong life nga dili ka excited. Wala pa gani abri ang church, naa na ka. Miskang walay mo sundo sa imo, mubaktas ka, muadto sa church. Excited kay ka. Mukanta, wala pa gani mong choir director, naa na ka. Kira ba mo? Murag dili nyo feel Ngatong time nga na-save ka, ang excitement nimo walay question, why? Gipakamatyan ka sa Dios, gihigugma ka sa Dios. The greatest motivation nga naangko nimo sa imong love, ay sa imong life is the greatest love sa Ginoo nga naabtan nimo, na experience nimo. But karon, they left it. Giset aside na. Naagyapon, pero dili na motivated sa greatest love na experience nila before. That's why kani siya nga klase nga state as a Christian gi-correct sa Ginoo. Nevertheless, I have somewhat against you. Wa na ko'y masulti ninyo. No question about sa inyong pagkanta, no question pag-adto ninyo sa simbahan, no question pag-involve ninyo sa ministry, but the problem is, thou hast left thy first love. That's why, makita nato din number 3, is the cure if they obey. Tanawa sa verse number 5. Pag naana ka sa kana nga klase nga stage, hey, for 17 years, na-experience na ko na. Kung wala man nimo na na-experience, moabot jud sa time nga ma-experience nimo ni. Nga talikdan nimo or i-set aside nimo, i-devalue nimo imong first love. Number 1, the cure. Yung sa diri, number 1, makita nato diri is, remember therefore from whence thou art fallen. Makita nato diri ang word nga remember. Hinumdumi kung asa jud kagikan. Kabalo ba mo kung asa gikan ang tao? Sa abog. Yuta. Na yung mga Christian, hambugiro kaayo sa ilang looks. God hates proud look. Kung naiuban sa ato, diri, hambugiro kayta sa ato ang nawong. Hambugiro kayta sa ato ang kwan, but by the way, asa man tagikan? Abog. Kabalo ba ka ang abog, walay gwapo o gwapa na? Nga naman, parehas ng tatanan abog, amen? Nalagi mga ngilad nga mga abog, pero abog yapon. Magi mga gwapa kay nga mga abog, pero abog yapon. Asa man gid natagikan? Ingon sa Bible, we are void, wala tay pulos. But giporma ka sa Ginoo. Gitagaan ka niyag mata, gitagaan ka niyag lawas, gitagaan ka niya og kinabuhi, that's why naa kay buhi nga kalag. Na-remember ba nimo sa una kung unsa jud ka katong di pa ka save? Kung sa imong family? Kung unsa ka katong walay nagbisita sa imuha? Walay nag-anto sa imo og sundo? Na-remember ba nimo unsa ka wicked inyong family? Na-remember ba nimo kung unsa jud ka kabisyoso? Unsa ang dagan sa imo ang kinabuhi? Na-remember ba nimo na? Most Christian today, nganong dili sila encouraged, nganong dili sila revive. Not because wala sila kaya mabuhat para sa Ginoo, pero wala nila na-remember kung asa sila gikan. Kung wala ko giluwas sa Ginoo, patay na ko karon.
Kung wala ko giluwas sa Ginoo, siguro buang na ko karon. Kung wala ko giluwas sa Ginoo, maybe successful ko, pero wala ko nagatuo sa Ginoo karon. But blessing kay igsuon, na moment sa ako ang life nga gisave ko sa Ginoo. Are you thankful nga na moment sa imong life nga giluwas ka sa Ginoo? And that is the turning point sa imong life. So number 1, para magkaroon ka cure, nga kung asa mo balik ka sa imong first love, balikan mo imong first love, number 1 is remember kung asa tagikan. Daot kay ta atubangan sa Ginoo. Mura taglapok, mura tagpapil, gipagpagan lang, and gidrawingan ta sa Ginoo. Walay pulos, pero gigamit sa Ginoo. Remember, ingon sa diri, verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and what? Unsay sunod diri? Repent. By the way, kung discouraged man ka karon and you are not revived, that is sin. The greatest sin nga mabuhat sa isa ka Christian is the sin of discouragement. Mo nang ginabuhat niya sa heart sa mga Christian. Ang discouragement, usay dili nimo makitan sa isa ka Christian, pero discouraged na di ay. Kung italikda na to, biyaan na to tong first love, that is sin. Kaya ingon diri sa Ginoo, ayaw stay diha. Ayaw pabilin diha. Hinumdumi kung asa kagikan. Unsa ka sa una. And unsa na ang kalainan sa imong kinabuhi karon nga giluwas na ka sa Ginoo. And second, repent. Hinulsol, paminaw, when was the last time naghilak jud ka sa Ginoo? When was the last time nga nangayo gid ka og sorry sincerely sa Ginoo? Nga naa kay sala sa imong kasing-kasing nga ginadala-dala hangtod karon. Nagyapon kay unforgiving spirit, unforgiving heart. Nagyapon kay bitterness. Nagastay gyapon ang pride sa imong heart. When was the last time naging sincere ka sa Ginoo nga Lord, tanggala guning bisyo sa ako ang kinabuhi? Ayuha gud ko, tarunga gud ko. When was the last time nga nagluhod jud ka diri sa altar and you make a commitment sa Ginoo? Sincerely. Nga Lord, willing kay ko talikdan ako ang sala. Ma-enjoy na ako ang presensya nimo. That's why ingon diri sa Bible, lisod kay ma-revive ang isa ka tao. You know why? Not because wala nila gi-remember kung asa sila gikan, wala na repentance. By the way, duha ka klase ang repentance sa Bible. Number 1, change of mind and change of action. Ang change of mind na occur na siya katong time nga na-save ta. And later part ana nga na-save na ta, magkaroon na ta og change of action. Okay ra ka diha? Muna kung ikaw sa imong kinabuhi, kung save ka, ay makita ang changes sa imong life. Kung walay changes sa imong life, basi dili pa ka save. Be saved. That's why ingon diri sa Bible, repent. I love malanggod ni good. Oy, dili man siguro na big deal, pero big deal na sa Ginoo. That's why niingon siya, repent. And then third, kung sa ato makit-an diri, not only repent, but also kani. Remember therefore from whence thou art fallen, repent and do the first work. Unsay makita nato diri? Redoing. Remember, repent, and redoing. Saan yung redoing? If you really save, and nasabtan nimo kung asa kagikan, and you repent to the Lord, you redo ang ginabuhat nimo before, nga wala na nimo ginabuhat karon. Kabalo jud ko sa una katong bago pa lang ka na save, naagi kay ginabuhat para sa Ginoo, pero karon giundangan na nimo. Isa na dira usahay ang faithfulness nato sa mga simple lang kaayo nga mga butang. Una, imong prayer life. Na uban sa ato diri wa nagyo ampo-ampo as a Christian. Hello? Na uban sa ato diri wa nagyo ampo-ampo as a Christian. Nga kusog man ka paampuon sa una. Ay dili lang na uban sa ato diri wa nagyo basa-basa silang Bible. Na naga-expect ka nga mag-grow, mag-mature. Uban sa ato diri sa una katulog yun mo simba sa isa ka semana. Naabot na lang sa point nga duwa na lang. Usahay isa na lang. Ug nahimong optional na lang. Uban sa ato diri involved before. Halos tanan nga ministry gusto nimo tun-an, gusto nimo ubanan, gusto ka ma-involve, pero karon pili na lang. Gapangita na lang ta ka ng dili kayo init. Tinuod? Hadlok na ta mainitan.
But that's why diingon diri sa Bible, redo the first work. Kung gusto jud kag revival, remember whence thou art fallen, repent, paghinulsol sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo, and then redo the first work. Sa una sayo kay kamo adto diri karon, butlang, musulod na lang yun kanang preaching na invitation pag yun. And siya pa pinakauna nagluhod diri para siya lang una mo uli, kuyawa ba? Redo the first work. Walay mali nga i-check nimo imong kaugalingon. Asa na jud ba ko banda sa ministry? Okay pa ba ko? Remember, repent, redo. Number 4, di na maglangan. Number 4, to verse number 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else. This will be the consequence. Consequence if they refuse to obey. Kung gusto nyo kag revival, gusto mo balik imo ang first love, the very reason nga nung naa kay ginabuhat sa Ginoo, tanawa ning number 4, the consequence if they refuse to obey. Yung sa diri, or else, sa diri, or else means use absolutely to express a threat or warning. Makita nimo ang picture diha? The consequence if they refuse to obey. Ang consequence pag dili sila mubalik sa ilang first love. Unsa ang warning nga naa diri or unsa ang threat sa Ginoo? I will come unto thee what? Quickly. Christ himself will intervene. Makita nimo ang judgment sa Ginoo if you left your first love ug wala kay plano nga mobalik sa imong first love. By the way, dili ni second coming. Dili nga mobalik ang Ginoo. Ingon sa diri mo intervene si Christ. Unsa may patabo ana? Mag-execute siya judgment. Not only congregational sa church, kay church man but even personal. Family. Pag dili ka mobalik sa imong greatest motivation in life, ingon ang Ginoo na ay consequence diha. Unsa man na? I will come unto thee quickly. Unsa gina-mention niya diha? Makita nimo ang judgment sa Ginoo. Ug mo nang dili nako gusto. By the way, kabalo mo bunal ang Ginoo sa iyang kaanakan. Mubunal ang Ginoo. Nakay ginatago-tago nga sala, magpatapol-tapol ka sa ministry, magpaulay-ulahi ka, na ay judgment ang Ginoo. Mo intervene ang Ginoo. Og dili jud ta ganahan sa judgment sa Ginoo. Dili ka ganahan sa judgment sa Ginoo. Munosay na ay mga Christian magpalayo sa Ginoo. Muundang sa Ginoo. Why? Naka-experience sila og judgment. But the purpose of judgment is dili para pasakitan ang Christian. The purpose of judgment is para mubalik ka in line diha sa Ginoo. I will come unto thee quickly, and inon siya diri and I will remove thy candlestick. I will remove thy candlestick out of his place. Unsa ginapasabot niya diri sa kaninga klase nga consequence or threat? Mo execute og judgment ang Ginoo, and inon siya diri, I will remove. I will remove means take away or withdraw something valuable from the church. Na siya'y tanggalo nimo. Paminaw. Steward lang ta sa Ginoo kung unsang gihatag niya sa ato. Amen? Walay nagikan nimo. Kaalam, abilidad, kusog, kwarta, negosyo, na abot nimo sa life, dili na imo. Steward lang ka sa Ginoo. Someday, pag dili ka mo balik sa imong first love, wala ta ka ginahadlok. Ang Ginoo nagaingon diri, ingon sa diri, I will remove. Tanggalo na niya nimo. Wala dili ka matingala sa mga Christian nga dishonest ginatanggalan og negosyo sa Ginoo. Dili ninyo tarungon ang inyong marriage. So be it. I will remove. Tanggalon sa Ginoo inyong marriage. Dili nimo timanon imong family, so be it. Tanggalon ako imong family. Dili ka maging honest sa imong teen life, magkaroon kag regret sa imong teen life. God will remove you
from that position nga kung asa gamiton gid ka greatly sa Ginoo. As a minister, staff, or pastor maybe. Pag dili ko magpabilin sa akong first love or set aside na akong first love, ingon sa Ginoo, I will remove. Na siya'y tanggalon ako. Kung ikaw negosyante ka, diri ka ng negosyo niyo, pwede na tanggalon sa Diyos. Kung trabaho na kay trabaho, dili ka magtinarong, ay tanggalon na sa Ginoo imong trabaho. Kaya ang Ginoo nag-execute diri og warning. Nagahatag siya tap na nato nga unta, dili ta magpabilin sa ingani nga klase nga state. By the way, pag matanggal na sa ato, tanawa ni unsang mahitabo. I will remove unsa thy candlestick. Unsa ning candlestick? Sa church na ginatawag nga lampstand. Diri wala man kaayo no. Kana naman tay mga light. Pero sa old nga structure sa church, nagid sila ginatawag nga candlestick, lampstand. Unsa na? To show light. In short, to be a what? Testimony and witness. By the way, nganong giluwas man ta sa Ginoo? Because we are the testimony of God. Sa greatness niya. The reason nga nung makashare man ta sa uban sa gospel, because we have testimony. Unsang testimony? Nga naluwas ta, pinaagi lang yun sa grasya sa Ginoo. Amen? Nga naluwas ta, dili sa atong pagpaningkamot. Giluwas ta sa Ginoo, gikan sa impyerno. Even dili ta angayan, gihimot ang angayan sa Ginoo. And you know what? That is the testimony. Dili kay tungod gwapo ka, giluwas ka sa Ginoo, gamay rami. Dili kay good dato ka, maabilidad ka. Hey paminaw, giluwas ka sa Ginoo, even ikaw pang pinakadako nga makasasala sa kaningang kalibutan. Giluwas ka sa Ginoo. Naluwas ka. And that is the testimony nga kung asa mo ka, dili jud ko angayan og langit. Pero naluwas lang ko kay tungod kay Kristo lang nga nagbayad sa akong sala. Wa jud ko ikabayad sa akong sala. Pero naay nagbayad sa akong sala, and that is Jesus Christ. That is the testimony. And what? Witness. Na kung asa ikaw makashare ka sa uban about sa gospel, magamit ka sa buluhaton sa Ginoo. By the way, ang pag-share sa gospel dili lisod. Mas lisod pa man gani mag-cellphone. Ay, wa pa ko katesting og ML pero wala gyud ko'y plano sugdan. Kabalo kang ano? Para sa ako lisod or complicated. Pero ang pag-witness dili na siya lisod. Wa ra gyud ta nagtuon. Wa ra gyud ta nagtry. Wala lang gyud ta nagtesting ba? Wala lang gyud ka naghatag og tracks. Pero kung makatesting ka igsuon, dili pa kaing ana kagamay. Dili pa kaing ana kagamay imong utok or dili pa kaing ana ta kabugo. Nga dili ta pwede magamit sa Ginoo sa witnessing. Pero ingon sa dire, if you left your first love, tanggalon sa Ginoo imong light. Tanggalon sa Ginoo imong candlestick. Muna matingala ka nganong na ay mga Christian, wala na'y kahayag karon. Tinuod man? So may buong na lang ka, di ba sa una nagasimba man na sa inyong church? Di ba the Lighthouse Baptist Church man na sila? Wala na lagi. Nibalik na lagi sa kalibutan. Kasi maka-observe, ana. Because that is the judgment gikan sa Ginoo. By the way, dili mo gamit ang Ginoo og hugaw nga baso. Even ikaw, dili ka ganahan mo gamit og hugaw nga baso, same gapon ang Ginoo. That's why this is a good message for us. Warning nga dili ta pwede magkuan og magpabilin sa ingani nga naman. Tanggalon sa Ginoo atong testimony. Hey paminaw. Nabay uban sa inyo ha diri nagahandom? I don't know ha. Sa pagsulod ba nimo diri na feel ba nimo ang presence sa Ginoo? Hello? Or ordinary lang ni nga building sa imuha? Na feel ba nimo ang presence sa Ginoo diri? Nakitaan ba nimo kung paunsa ni ginaproteksyonan sa Ginoo? Nakitaan ba nimo ang kamot sa Ginoo nga naga-overshadow sa kaning nga klase nga church? Sa imong pastor? Sa iyang family? Sa mga staff diri sa church? Or even sa ministry nga naa diri sa church? Even sa kaning nga church? Makitaan ba nimo ang kamot nga naganaog diri sa kaning nga church? For me, makitaan ako. Na-sense nga nung naa ka diri. Pero ayaw itugot nga kani nga church, tanggalon sa Ginoo ang iyahang kamot. Tanggalon sa Ginoo ang iyahang presence. Dili na ta maging effective sa ministry because of what? Natay sala nga ginaatiman sa ato ang kinabuhi. Kasi mo nang ginaingon niya diri,
Pag once magpabilin ta sa kanang nga klase nga sin, nga kalimtan nato tong first love, ingon siya diri, igsoon, ana siya diri, I will remove thy candlestick, thy lampstand, ana siya diri, out of his place. Muna na'y ginagamit diri, inin wala na karon. Naay mga nagtindog diri sa una, wala na nakatindog diri karon. Naay kay madunggan nga church sa una, makita nimo madunggan nimo kung unsa sila karon wala na. Nganuman, God will execute judgment. Naga-execute siya judgment. That's why nagahatag siya warning. Ikaw nagakanta ka diri, basi last na nimo nga kanta. Staff man ko, basi last na ni sa pag-staff na to. Teacher man ko, basi last na nako ni. Ikaw nagalingkod ka diha, basi last na nimo nga paglingkod diha. Why? Kay tanggalon ta sa Ginoo sa ato ang posisyon. Kay ikaw ang rason nganong nagaguba ang image sa church. By the way, in Acts chapter 10 and verse number 34, pwede ba nato atuon palihog? Ganahan kay ko ani nga verse. Hey, paminaw, wala ko nagatindog diri kay mas maayo ko ninyo. Nagatindog ka diri kay tunod gina-encourage ta mo. Parehas tag senaryo sa life. Acts chapter 13 verse number 34 tanawa. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is not respecter of person. Hey, paminaw. Kabalo ba ka nga dili ka kawalan sa church? Na yung mga Christian karon nagpabilin sa ingani nga klase nga state. They thought nga dili sila kaya pulihan sa Ginoo. Everybody is replaceable. Ikaw na lang nga dili ka kaya pulihan sa Dios, nga daghan siyang mga tao nga kaya niya luwason, i-mold and ibutang niya sa kani nga church. Ikaw na aka diri magbinuang ka, dili ka magbalik sa imong first love, tanggalon ka sa Ginoo. Hipaminaw, sa church kaya ra kay kupulihan. Muna gani, wala ko dito karon na nag-taker sa akong Sunday school. Na nag-taker sa akong choir, sa singles choir. Na mag-taker sa akong adult choir. Nga naman, replaceable ra ko. Ayog isip diri ay mapiang ginang church pag mawala ko ba. Mabawasan gina ang ilahang income or increase sa ilang finances diya pag mawala ko. Hey, paminaw, everybody is replaceable. Kaya ka pulihan sa Ginoo. By the way, mo na akong ganahan. Ang ginapuli sa Ginoo is mas nindot pa kaysa nimo. Hello? Kamo nga nagakanta dire, kaya lang kapulihan sa Ginoo. Ug ang ipuli sa Ginoo mas nindot pa mo kanta kaysa nimo. Wala ta ka ginahadlok. That's why i-treat nimo ni siya special. Are ayaw ni i-take light. Ang pag-serve nimo sa Ginoo ayaw ni i-take light. Kani inyong church ayaw ni i-take light. Why? Kaya lang tapulihan tanan diri sa Ginoo. Ug ang ipuli sa Ginoo mas best pa kaysa nimo. That's why ihatag imong best para sa Ginoo. And then last, this would be the end. Kung magdugay, kay feel na ko murag nagadugay na ko. Tanawa guni sa last, this is the greatest hope. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly, Ephesians, and will remove thy candlestick out of the place, except thou repent. The key is repentance. Unsay makita nimo diri? Conditional judgment. Hadlok kayo, no? Pag seryosohon ragyog ka sa Ginoo, hey, paminaw, katong ginaingon ako sa ganina, kasi mo ka, grabe man ni Sir Mark dyan, oy, gusto gina maging perfect ko, no? Dili gusto sa Ginoo perfect, kay perfect naman sa daan. Kabalo siya, wala siya makitaan og perfection nimo. Pero unsay ginami niya diri? Conditional judgment. Unsa nang conditional judgment? Nay kondisyon. Dili ni mahitabo sa ato ang church. Dili kini mahitabo nimo. Dili kini mahitabo sa inyong family. By the way, naay mga tatay, guba na ilang testimony sa ilang family. Naay minyo, bana, kaya nag-chicks, pwede maguba ang ilang marriage. Pero gikip sa Ginoo. Why? Naay gihatag ang Ginoo nga conditional judgment. Pag dili ka mo obey, makita nimo ang judgment sa Ginoo.
But, ingon sa diri, ang conditional judgment, except thou repent. So, ginapasabot niya, kung muduol ka, and mangayo ka og tabang sa Diyos. Muluhod ka, anim ka, Lord, please, help me. Ako jud ni. Ing-ani ko before, pero karon mao na lang ni akong ginabuhat sa imuha. Last na lang igsuon, 2 Chronicles chapter 7, verse number 14. Unless you repent, kani siya nga warning is conditional. Repentance could prevent the judgment. Pwede pa ni mapugnan nga judgment nimo. That's why kita nga naa diri nga naga-staff. Even si Pastor Louie, dili man siya perfect. Pero nganong gina-sustain man siya sa Ginoo. Nganong gina-keep man siya sa Ginoo diri. Simple lang. Because kani nga person, makita na ko sa iyang life ang ginatawag na repentance. Every day, naga-repent siya sa Ginoo. Even ako, naga-repent sa Ginoo. Ayaw jud itugot sa imong life nga dili nakakabalo muduol sa Ginoo and mangayog tabang sa Ginoo, mangayog sorry sa Ginoo sa imong mga ginabuhat nga sala atubangan niya. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. Simple verse ni siya, but very truthful. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kung gusto jud ka og kaayuhan sa imong kinabuhi igsuon, masakto imong pamilya, imong kaminyoon, imong pagpangalagad sa Ginoo. Hey, paminaw, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Mo nang wala na revival sa atong life, kay wala na kay duol-duol sa Ginoo. When was the last time pag mata nimo sa buntag nagluhod ka sa Ginoo? When was the last time kung adto ka diri sa church nagbuhat kag commitment para sa Ginoo? The reason nga nung dili ka inspired, the reason nga nung dili ka revive, because wala na repentance sa imong life. Abi nimo ang repentance naa lang sa kaluwasan, but igsuon na si Christian every day kinahanglan mag-take ta og repentance because naay judgment ang Ginoo. Ayaw ugma. Ayaw sunod simana, simba. Ay sunod bulan, ay sunod tuig. Karon, ludi na sa Ginoo. Mao na nagapa-struggle nimo, mao na nagapa-discourage nimo. Iduol na sa Ginoo, nin mangayo kag tabang sa imong paminaw, dili jud ko makatabang nimo. Unless nga mangayo kag tabang sa Dios. I hope unta ano nga karon nga gabi maybe one truth, one principle na dunggan nimo karon, and then still ba ang Ginoo naga-speak sa imong heart. Nadyo kay secret sin. Tanan-tanan tay secret sin. Unsa na secret sin? Kita ra jud nakabalo nga sala, even atong asawa wala jud nakabalo. Even ikaw nga bana wa jud ka kabalo sa sala sa imong asawa. Naputay struggled sin. Unsa na struggled sin? Kinaiya ba? Batasan nga dili Kristohanon, natay nga na. That's why kinahanglan ta muduol sa Dios. Kinahanglan ta magpaubos and isik na to ang mercy sa Ginoo. Kay kung dili na ta ingana nga state na anay problem sa imong Christian life, dili rason kung walay revival week. The reason kay wala na ka sa imuhang repentance nga time. Nabay natun-an, I hope unta maghatag nagamay nga encouragement sa ato.